Magandang araw po sa inyo. Kwentuhang politika po muli tayo at sa pagkakataong ito ating pag-usapan naman itong mga hindi natin mahagilap na may pananagutan na kailangang harapin sa ating hukuman. Maraming mga tanong, maraming kasong kinakaso sa kanila, maraming mga hinahanap ang taong bayan pero hindi sila mahagilap. Ito nga po sila Zaldico at sila Bato de la Rosa. Yung isa namang hahanapin pa lang dahil baka maglabas ng water arrest, isinuko ng kanyang sarili. Ito nga yung si Sara Diskaya, nasangkot din sa flood control. Ngayon at naibalita ho tayo na si Zaldico, dahil nga naalis na o natanggalan na ng visa ang kanyang pasaporte, nag-file ata ang kanyang abogado ng motion for reconsideration para hindi siguro kino-question talaga nila bakit tinansila ang kanyang pasaporte, Ngayon pag ganun ang nangyari, ang pagkakaintindi po natin diyan, ang personal kong opinion diyan, siguro maaaring naramdaman nga nila yung epekto ng pagkakansela ng pasaporte kasi hindi po siya basta-basta makakagalaw ngayon. Hindi siya basta-basta makakalipat-lipat ng bansa dahil lalabas ang kanyang pasaporte dun sa immigration at makikita kanselado. At dahil kanselado yan, maaari ding, alam ko humiling na rin po ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol ng Red Notice. At gaya po na paliwanag ko sa mga nakaraan, ang Red Notice po, kung maaprubahan ng Interpol, yun po ang magbibigay ng babala ng impormasyon sa bawat embassy, sa bawat immigration, sa bawat bansa para sa mga papasok at lalabas sa kanilang bansa ay ito ang taong hinahanap ng ganitong bansa. Kumbaga, ganun ang sitwasyon at may kinakaharap na obligasyon, may mga kailangan sagutin sa kanyang pinanggalingan na kaya dapat i-report kung nasan siya sa mga oras na yun. Yun yung Red Notice. Ngayon, kung hindi po kanselado ang pasaporte niya, maaari po siya makalipat-lipat. Dahil nga kinansela, ngayon, nagreklamo sila, nag-file sila ng motion reconsideration para nga mabaligtad siguro at mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ulit ng pasaporte ang kanilang kliyente. Pero ang nagtataka tayo doon ngayon, kung gano'n ang sitwasyon, baka rin naman hindi totoo na meron siyang Portugal passport o kanyang Portuguese citizenship kasi kung ang problema niya yung Pilipinas, kung meron siyang isang passport at meron siyang ibang citizenship, rin naman niyang gamitin yon. Pero hindi rin naman nating inaalis ang posibilidad na maaaring ang yan ay dual citizen kasi yan ang lumalabas sa mga balita na yan ay di umano ay may kinuwang property doon sa Portugal at ngayon nga nandoon nagtatago kasi mayroong batas ang Portugal na pagka citizen nila ay hindi pwedeng kunin ng kahit na sinong hukom ng iba't ibang bansa. Doon siya dapat litisin. So siguro dahil sa pangyayaring ito, nag-file sila ng motion to reconsider na itong pagkakansela ng pasaporte. Maaaring nagduda tuloy ang ilan, baka nga wala naman siyang citizenship ng Portugal. Kasi unang-una nakaupo siyang congressman. Ano ba namang klaseng delikadesa at konsensya meron ng tao naglilingkod bayan sa isang bansa pero may katapatan din pala sa ibang bansa? Hindi ba? Parang kahit sa morality, parang hindi katanggap-tanggap yun. At yun nga po ang sitwasyon ngayon ni Zaldico. Marami siyang kinakaharap dahil nga sa mga bilyon-bilyong halaga ng pera na nawala imbis na nagamit sa flood control, mga ghost projects, mga substandard projects na nagpahirap sa mamayang Pilipino na kailangan niyang harapin. Bagamat tinuturo niya ngayon si BBM, pero natatandaan din natin si BBM ang nagbunyag ng mga pangyayaring yan. At hindi po kasi maaaring sisihin din basta-basta si BBM dahil yung ibang mga flood control project nagawa di umano natapos sa mga panahon hindi pa naman siya nakaupo. May mga nag-aproba, siguradong hindi siya nag-aproba noon. Di ba? Natuklasan niya. Kaya nga pinaimbestiga niya. Iyan ang nangyayari ngayon. Natutuklasan yung mga substandard at mga ghost projects, sinisisi kay BBM, samantalang hindi naman siya nakaupo nung inaprubahan niya mga yan, titol kila Diskaya. Sinasabi naman nila, 2016, nag-start ang mga pagkuha nila ng mga proyekto. Diba? So yan, lumalabas lamang
na magandang ginagawang investigasyon ngayon. Maraming natutuklasan. Kaya nga nagtatakbuhan sila eh. Matatapang sila sa video. May yung isa naman ngayon sa pag-uusapan natin, si Senator Bato de la Rosa, na buong tapang na sinasabi noon, make my day, pusasan nyo ako. Kung talagang uliin ako, pupunta ako doon kay Tatay Digong. Something like that, ano? Kasi gusto niya pagluto. Dahil harapin niya mga kinakaso sa kanya kung siya'y kakasuhan. Samantalang ngayon ay balita pa lamang dahil sinasabi ni Boyeng Remulla na meron na nga siyang warrant of arrest. Hindi na siya pumasok sa Senado simula nung Nobyembre. Isang buwan mahigit na. Pero siya ay nakakatanggap ng buong benepisyo at sweldo ng gobyerno, samantalang ang mga ordinaryong Pilipino hindi maka-absent kahit may sakit. Hindi maka-absent sa trabaho dahil no work, no pay, at ng dami-daming hinahanap na mga dokumento, medical certificate para lang maprubahan ang ilang araw na hindi pagpasok. Samantalang sila Bato de la Rosa ay bayad 300,000 mahigit kada buwan at ang kanilang mga benepisyo. So doon pa lang ay makikita na natin na kaya maintindihan natin bakit sumasama ang loob ng ilang mga kapwa nating Pilipino. Dahil kapag ikaw ay ordinaryo, masama pa nga dyan. Kung pag ordinaryo Pilipino ka, basta-basta ka lang makukulong eh. Pero itong mga ito, hindi hinaharap ang mga pananagutan. Hindi naman natin sinasabing guilty sila. Pero kung sinasabi natin, bakit ka hindi nagpapakita kung meron kang kailangan harapin? Sabihin natin wala kang kasalanan at hindi totoo ang binibintang sa'yo, Bato de la Rosa. Pero dapat, kung ganun man, kung hindi man totoo, dapat harapin mo at ipaliwanag natin. Ngayon sinasabi niya, at tama rin naman siya doon. Paano pag tinakas siya, tinakbo siya basta-basta sa ICC? Samantalang wala pa naman tayong procedure. Kaya nang pinaliwanag ko na nakaraan doon sa Rome Statute at doon sa ating batas na ginawa noong 2009, malinaw naman doon kasi sa batas natin noong 2009, meron tayong proseso para ipadala sa ibang hukuman, ano? Pero itong ginagawa nila dito sa Rome Statute, kailangan humarap muna ang huhulihin sa isang husgado sa Pilipinas na hindi nangyari yan kay Presidente Digong Duterte. Kaya nga malaking gulo yan eh. Maraming question. Pero ganun pa man, may mayroon din mga dahilan ng gobyerno dahil nga sa mabilisang pangangailangan dahil malaki ang puwersa ni Duterte, magkakagulo pa ang Pilipinas. Kaya hindi inayaan nila di umano na ilipad ang dating Pangulo. Pero ganun pa man, questionable yan at hanggang ngayon ay valid, natin masasabi, valid ang nararamdaman ni Senator Bato de la Rosa. Bakit di siya makapagpakita? Dahil wala naman kasing direktang utos ang Korte Suprema o definisyon paano ang gagawin sa proseso once ilabas ang warrant of arrest ng isang hukom na hindi Pilipinas. Hukumang pandaigdig. Diba? International Criminal Court. Hanggat hindi siguro na ilalabas ang tamang proseso dyan o anong dapat maging proseso, sasabihin natin valid ang pangamba ni Senator Bato de la Rosa na baka naman itakbo siya. Kasi pag tinakbo siya doon, mahirapan nga naman siya basta-basta makauwi. Kaya hindi natin maaalis sa kanya yun. Excuse me. Ang punto lang natin, maraming paraan para ikaw makapagpaliwanag habang hinihintay yung warrant of arrest kung meron niya. Pero tingin natin meron nga kasi nagtago nga eh. Di ba? Although pinapalabas ngayon sa tono nila Senator Marcoleta at nila Jaime Marcos na hindi naman nagtatago. Pero hindi naman hindi ginagampanan ng kanyang tungkulin sa Senado. Kanina nagkaroon na ng hearing, 'di ba? Meron yung sa budget, 'di ba kanina para sa 2026, wala naman siya doon eh. Hindi siya dumalo. May pananagutan kayo sa taong bayan dahil kayo, mga halal kayo at impeachable offense yan, removable offense yan. Maaari kayong matestigo sa ethics yan kung may magpa-file ng ethics complaint at maaari niyang ikasuspinde o ikatanggal ng isang takaupo o nakapwesto dahil sa kanilang pagtalikod, sa kanilang sinumpang tungkulin na maglilingkod sila. Paano makapaglingkod? Paano makapagpasa ng batas yan? Na maaaring mga batas na maaaring makapagbigay ng kaginawahan sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Paano nila magagawa yan kung ayaw nila maharap, ayaw nila magpakita? May mga abogado naman sila para
sumagot ng mga tanong. O kung ang pangamba naman baka ipagkanulo sila ng Senado, siguro naman hindi mangyayari yun dahil ang courtesy naman sa Senado, hindi ka naman pwede hulihin basta nasa Senado ka, maliban na lamang kung maggawa sila ng ibang rules. Ano? Pero sa ngayon, masasabi natin, valid ang reason niya para mangamba. Pero hindi valid at hindi pwede maging valid ang kahit na anong rason para talikuran ang sinumpaan tungkulin ng sino mang nakaupo. Dahil ikaw yung nakaupo, may pananagutan ka sa taong bayan. Marami kang kailangang harapin, marami kang kailangang ipagpatuloy na trabaho sa Senado, mga hearings, mga paggawa ng batas, mga proyektong makakatulong sa mamamayang Pilipino. Ano? Yun po muna tayo. Hanggang dito po muna. Mamaya na po natin pag-usapan yung iba pang mga bagay. At may gagawin pa po ako muli. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. At sana po mag-subscribe kayo, mag-share, mag-like at mag-comment. Hanggang sa muli po. Maraming po salamat.